tinuturing ko pong mga batang kapatid ko ito. Binibigyan ko ng din yung bata. Si Chairman Mike, si Sec Mike Defensor, si former Chairman Carlo Mayuga, si President Ramos, hindi po pala, si Engineer Ramos. Kamukha no? Kanina po, nagsasalita si ang inyong Pangulo, nakatapa ng pagmamahal si Mike. Sino na ba nag-miss natin? Si Secretary Mike, former Congressman, Spice Boy, talagang bihasa at sanay sa servisyo publiko, Secretary Mike. Hindi na natin pinagsalita si former Chairman Carlo at si Engineer Ramos. Medyo sumagi sa isip ko, konting selos. Dahil sabi ko, kung ako yung inyong tutulungan sa mga darating na mga proyekto natin para ipagpatuloy yung servisyo publiko, bakit mas malakas yung palakpak nila isa sa akin? Okay na po. Panatag na yung kalooban ko. Talagang pagsasama natin ay pangmatagalan. Sasigurahin ko naman yung alaala ninyo. Alam niyo naman, yung pagpapakilala sa akin kanina. Bakit sumabit daw yan sa bagwer ng tumatakas? 12 akong sundalo. 17 taon. Nakalimutan banggitin yung ating MC. 17 taon na akong rebelde. Yung sunod-sunod na pag-aalsa, hindi pang sarili, kundi para sa pangalan ninyo, ng inyong mga mahal sa buhay, para sa kabutihan na inululod sa ating sambayanan, sa ating bansa, talagang pinagpala tayo. At siyempre, uulit-ulitin ko ito. Lahat ng ginagawa natin ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa susunod na henerasyon ng mga leader at mamayanan, ng ating mga anak at mga apo. Yun ang talagang tunay na pinaglalaban natin. Nung nakaraang taon, puso yung mga tinatawag nilang kudeta, hindi ko alam kung alam ninyo na kayong lahat, directly or indirectly, ay pumupok sa akin dito. Dito ako nagtago. Ay tutukoyin ko na sa Barangay Holy Spirit. Pakalat-kalat ako dyan, kung isa nakasuot pang babae, nakawin, patago-tago. Pero kinumpok ninyo ang isang rebelde na may marangal na pinaglalaro. Okay, so, 7 taon na rebelde. Tapos, pagkatapos ng pag-rebelde, lumabas kami. Dahil nakumbinsi kami ng panahon ni former President Fidel Ramos na mahirap naman kung ang tingin sa atin, lagi nang gugulo. Maano ba naman yung pumasok tayo sa sistema at tumulong tayo? Ngayon, kayo na naman ang tumulong sa akin. Ginawa ninyo, iniluklok ninyo ang kauna-unahang intelligente na senador sa kasaysayan ng Pilipinas noong 1995. Nanalo tayo noon, hindi lang isang beses, sunod-sunod na yun. 4 na beses. At dinaglaon, ginawa tayong sekretary ng panahon naman ni former President Duterte. Pero, ibig kong bigyan ng dilim ito, no, mga kasama, na sa kilusan natin tapat at pagpamahal, dyan lahat ang gagaling. Yung pagnanais natin na paglingkuran yung ating Panginoon, yung ating bayan, at yung ating pamilya. So ako bilang sundalo, 17 taon, 7 taon na rebelde, 21 years ninyo ako ginawang senador. Tapos 3.5 years na naging sekretary. Ang mahalaga rin, hindi natin ito pwede gawin ng tayo lamang. Kung nag-iisa tayo, mahirap gawin ito. Kailangan talaga magtulungan. Kailangan magkakasama tayo. Under one flag, sa ilalim ng isang bandila, no? Dahil kailangan sundin natin ang ninanais para sa atin ng ating Panginoon. Servisyohan yung Panginoon, yung bayan at yung pamilya, lalo-lalo yung ating mga anak.
Hindi ito tungkol sa darating na halalan. Ito ay tungkol sa pagtutulungan na nagkakaisang mamamayang Pilipino. At kung dito tayo kailangan magsimula sa Quezon City, dito tayo magsisimula. Tapang at pagmamahal. Yung tapang naman, hindi ito naman madaling maghanap ng away. Madaling manggulo. Pero yung tapang na nanggagaling sa paniniwala natin na tayo ay Pilipino, tayo ay Kristiyano, o Muslim, ano man ang tawag natin sa Panginoon, at tayo ay nagmamahal sa bayan natin na talagang pinagpala. Nung ako'y senador, alam naman ninyo, hindi naman tayo high profile. Ang ginawa natin, lahat ng makahulugang batas ay tayo ang may akda. Nakipagtulungan tayo sa ibang senador, nakipagtulungan tayo sa mga ibang congressman, nandun pa sa congress noon, si Secretary Mike. Pagtutulungan ang susi sa gagawin natin sa pamagitan ng tapang, paninindigan natin sa ating prinsipyo at pagmamahal sa Diyos, sa bayan at sa pamilya. Kaya sa pagkakataon ito, ibig kong sabihin sa inyo na mahirap itong gagawin natin. Magsasakripisyo tayo. Kumisan, pag kinakailangan, kailangan magpuwis tayo ng pawis, dugo, luha ng paulit-ulit. Pero sulit na sulit yan. Dahil itong bansa natin, napakapalit talaga. At sabihin natin, marami tayong problema. Food, clothing, shelter, edukasyon, public health, at ngayon, impormasyon. Tinatawag nilang new gold, new oil. Hindi yung palites. Yung tamang impormasyon na makakatulong sa atin para makapag-desisyon tayo para sa ating pamilya, para sa ating pagmahal sa buhay, para sa ating komunidad, para sa ating bayan at siyempre, para sa ating pamilya. Kaya sa pagkakataon ito, humihingi ako ng tulong sa inyo. Hindi para sa aking sarili, hindi para kina Secretary Mike, kina Chairman Carlo, kina Pangulong Mike, kina Engineer Ramos, kundi para sa ating sarili. May kasabihan na, we cannot give what we do not have. Hindi natin pwedeng ibigay ang wala sa atin, wala sa kamay natin. Ang hinahanap natin ay pagmamahalan sa bawat pamilya. Pagtutulungan sa mga komunidad, sa mga barangay, sa mga distrito. Kaayusan sa ating bansa. Kaayusan sa ating minamahal na bayan at seguridad sa ating karagatan. Yun ang hinahanap natin, napakasimple. Mahirap gawin, pero kailangan gawin dahil itong bansa natin talaga sinabi ko sa inyo, no? Napakapala, pinagpala tayo. Marami tayong problema, pero manunod kayo ng Diyos, mas maraming problema sa ibang bansa. Yung nangyayari sa Ukraine, yung nangyayari sa Israel, sa Hamas. Of course, may problema rin tayo. Inaabot tayo ng bagyo. Sabi siguro ng Panginoon, okay, bibigyan ko kayo ng biyaya, pero ilalagay ko rin kayo sa Pacific Rim of Fire. Diba? Pag may lindol, tatamaan kayo ng konti. Pag may bagyo sa inyo dadaan, para hindi naman magselos yung ibang bansa. So mga kasama, nandito kami, maharap kami sa inyo, para humingi ng tulong, hindi para sa aming sarili, kundi para sa inyong pamilya. Pag nagkaroon kayo ng isang senador, isang mayor, isang congressman, ibig sabihin nun ay meron kayong kabalikan sa mga gagawin natin at grassroots level. Kaya sa pagkakataon ito, sa pamagitan ng paniwanan, katapang at pagmamahal, pagpatuloy natin yung ating magandang gawain. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi naman kayo mag-iwan. Tinatanong ako, Colonel, Senador, Secretary, siguro naman sa edad mo yan, nakabawang galing ka na. Ano ba gusto mong gawin? Alam niyo ang sagot ko? Sabi ko, siguro naman nga pwede na ako umuwi. No? 5 na ang aking apo, gusto ko naman ma-enjoy. Pero
Paano naman ako uuwi kung meron pang naiiwan? Diba? My home is my country. My family are my people. Ang aking tahanan ay ang aking bansa. Diba? Ang pamilya ko, yung aking mga kababayan, hindi tayo nag-iiwan. Katulad ng ginawa ninyo, nung hindi ninyo ako iniwan, hindi ninyo ako iniwan, kinupok pa ninyo ako. Ang pabuya sa akin, ang patong sa aking ulo nun eh. So, magkakataon dito para suklian ko naman yung kagandahan ko, yung suporta ninyo, yung hindi ninyo pag-iwan sa akin, yung hindi ninyo pag-iwan yung Secretary Mike, yung President Mike, kay Chairman Carlo, kay Engineer Ramos. Huwag natin iiwan ang isa't isa. Talagang maganda ang pinabukasan natin. Magkaisa lang tayo, magtulungan sa pamamagitan ng tapat at pagmamahal. Sabi nila, eto, bilang panghuli, mensahe ni Moses. Sabi nila, alam mo, panahon din ng social media. Nandiyan yung mga millennials, di ba? Gen XYZ. Sabi nila, ano yung mga kabataan, di pa na mag-isip. May social media, di ba? May computer na, di ba? May cellphone. Yung tamang impormasyon, ginagamit nila para hubugin ang sarili ng buhay. At pag pinentin mo yung sarili mo, 1 kilometro pa lang hindi ka nila. Umaharap kami sa inyo ngayon. Totoong tao. Hindi perfecto. Pero maniwala kayo. Napatunayan na natin sa inyo ng paulit-ulit sa kasaysayan natin. Yung aming buhay na halimbawa ng tapat at pagmamahal. So again, minamahal namin mga kababayan, mga kasama. Let us continue to dream hard. Mangarap tayo. Masamang pangarap. Pero yung pangarap hindi pwedeng tumigil tayo. Let us continue to pray hard. Mangarap tayo. Manampalataya tayo. Pagdasal tayo ng activity. Para hindi na nakakaya sa ating mahal na Panginoon. O ala, ano man ang tawag natin sa Kanya. Let us continue to work hard. Magsikap tayo. Magtulungan tayo.